Praise God. Dahil nandyan ka pa kapatid. Praise God dahil may hininga ka. Malakas at buhay ka pa rin magpasa hanggang ngayon. Praise God dahil nagising ka pang muli. Kapatid, hindi yun dahil sa'yo. Hindi yun dahil sa malakas ka. Hindi yun dahil sa kakayanan mo. Hindi yun dahil sa gusto mong magising. Kundi dahil ginising ka ng Diyos. At kung ginising ka niya, may dahilan yun kapatid. Everyday na ginigising ka ng Panginoon, hindi yan aksidente, kalooban niya ng Diyos. At bawat umaga na binibigyan ka niya ng pagkakataon pang mabuhay, ay patunay lang na meron pa siyang magandang plano para sa'yo, na may layunin pa ang Diyos para sa'yo sa mundong ito. Pakinggan mo to kapatid. Pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw. Habagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ibig sabihin kapatid, kada umaga may habag. Kada gising mo may biyaya. At habang may buhay ka, meron ka pang pagkakataon. Maaaring gumising ka ngayon na pagod, physically, emotionally, mentally. Maaaring gumising ka na may mabigat na problema. Maaaring gumising ka na parang wala nang pag-asa. Pero pakinggan mo kapatid, kung ginising ka ng Diyos, ibig sabihin hindi pa tapos ang kwento mo. Sabi mismo ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi kasasama, hindi ikabubuti. Mga planong magbibigay ng pag-asa at kinabukasan. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka dadating o hindi ka dadaan sa mga mahihirap na sitwasyon. Hindi niya sinabing walang problema kang mararanasan. Pero malinaw kapatid, laging may pag-asa mula sa Kanya. Tingnan mo si Joseph, pinagkanulo ng mga kapatid, iminenta bilang alipin, ikinulong kahit walang kasalanan. Araw-araw, ginigising pa rin siya ng Diyos. At bawat pagising niya, kahit hindi niya naiintindihan yung sitwasyon niya, yung mga nangyayari sa kanya, may magandang plano pa lang Diyos para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na siya na isang alipin ay naging tagapamahala, na siya bilang bilanggo ay naging leader. At ang sakit na dinanas niya ay naging bahagi ng layunin ng Diyos para sa kanya. Kaya kapatid, ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi hadlang sa mga plano ng Diyos. Madalas, umaaring bahagi ito ng mga plano niya para sa iyo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay na gumagawa para sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos. Hindi man lahat na nangyayari ay mabuti, pero maaring ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti. Kaya huwag mong ipagwalang bahala ang bawat araw o umaga. Huwag mong isipin na ordinaryo lang ang pagising mo araw-araw. Dahil sabi sa Psalms chapter 127 verse 3, ang buhay ay kaloob ng Panginoon. Kung kaloob ang buhay, may dahilan siya kung bakit niya ito binigay sa'yo. Maaring iniisip mo na, Lord, ano po bang silbi ko pa? Lord, bakit po ba nandito pa ako? Lord, bakit parang wala naman ng direksyon yung buhay ko? Lord, parang ayoko nang mabuhay. Kasi lagi namang puro paghihirap yung dinadanas ko. Pero kapatid, ang sagot sa'yo ng Diyos, anak, ginising pa kita dahil may layunin pa ako sa'yo. May magandang plano pa ako para sa'yo. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda na niya noon pa man. Ibig sabihin, noon pa man, meron na siyang inilaan, meron na siyang inihanda para sa atin, may itinakda na. Kailangan mo lang kapatid, maniwala, magtiwala, manampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Kapatid, itong hamon ko sa iyo ngayon. Kung ginising ka ng Diyos ngayong araw, huwag mong sayangin ang biyayang ito. Ibalik mo ang puso mo sa Kanya. Ibigay mo ulit ang buhay mo sa Kanya. Magtiwala ka. Kahit hindi mo pa nakikita ang buong plano, magpasalamat ka sa Kanya at ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. Dahil ang Diyos na gumising sa iyo ngayong araw, ay siya ring Diyos na gagabay sa iyo hanggang bukas at sa darating pa. Tandaan mo kapatid, may magandang plano pa ang Diyos para sa iyo. May layunin ka pa sa mundong ito. At may dahilan pa ang Diyos kung bakit binubuhay ka pa rin niya magpasa hanggang ngayon dito sa mundong ito. Amen?